Aminadong lesbian o tomboy itong makakausap natin na si Mitch. Pero kahit nga sinabi niya na miyembro siya ng LGBTQIA+ community, tanging hiling niya raw ay magkaroon ng sariling anak. Kahit nga raw ay hindi na siya panagutan pa, ay okay lang daw sa kanya. Sakaling may lalaki na makikipagsiping sa kanya. Ang kaso nga lang, pinakasalan daw itong si Mitch. At napakonvert pa nga raw doon sa paniniwalang kinabibilangan ng kanyang asawa na ngayon. Kaya linawin po natin yan, ano? Kaya mula po sa Quiapo, Manila, 31 years old, Mitch, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din, Kuya Poy. Mitch, itong sinasabi mo na ikaw ay lesbian o tomboy, mula ba nung pagkabata, alam mo na ito talaga yung gusto mo? Opo, nung simula nung grade 3 kasi may barkada akong ganyan, yung na tomboy. Kaya yun, nagkaganon din ako. Oo. Ayan, pero gusto mo rin na magkaroon ng biological child. Tama? Oo, yes, nung pagdating ko na ng siguro mga edad ko 25, tapos gusto ko na kasi para saan naman yung pag-work ko. Yung may work naman kasi ako, kaya sabi ko, Oo. siguro pwede na rin siguro yun. Oo, pwede na. Nga lang, alam mo, para doon sa iba, it could have ended there. Medyo komplikado, pero okay, sige. Kung yan ang pinipili mo, kung yan ang preference mo, ayaw mo ng responsibilidad na merong asawa, pero ito pa yung sinabi mo, nagpakasal ka no? At nagpa-convert ka pa doon sa paniniwala ng asawa mo na ngayon? Tama ba, Mitch? Oo, yes. Kuya Oh, Poy. ba't umabot tayo doon sa kasalan? O kung ang Kasi, gusto mo magkaroon ng kasi biological child? Kasi mahal ko na siya, tapos yun nga, yung gusto ko na rin na, ayaw ko rin na mapahiya dun sa anak ko na, bakit ganyan ka mama, tapos babae ka naman, ganyan, ganyan. Kaya parang talagang binago ko. Ang ibig sabihin nito, Mitch, ikaw ay tinalikuran mo na yung dating ikaw. Oo, yes, parang Oh. ganun. Oo, so talagang 360-degree turnabout ang ginawa mo at bumalik ka doon sa ako ay babae kaya ako napakasal. Ano na ang Oo, pakiramdam nung mga unang syempre, nasanay ka. Sabi mo nga mula grade 3. So ilang taon ba ang grade 3? 9 years old? 'Di ba? kaya mga ganyan, 8, Oh. 9, Mga ganun. 8 or 9 years old, simula 8 to 9 years old hanggang nung 25 years old ka, ang paniniwala mo at ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ay tomboy at nagkakagusto ka exclusively sa mga kapwa mo babae. Opo. Hindi ka nagkakagusto, nagkakaroon ng interes sa lalaki. Hindi, yung simula, saka lang ako nagka-interest ng gusto ko na magkaroon ng anak, ganun. Tsaka lang nabuksan yung isipan mo. Sandali lang, bakit ka naman, sabi mo, dahil nga nagtatrabaho ako, para saan ba itong paghihirap ko kung wala lang rin ako magiging anak? Meron ka ba mga kasama sa buhay pa? Oo, yung magulang ko, yung mama at papa ko, kaso nandun sila sa Cagayan de Oro. Malayo. Mga kapatid, wala? Meron. Oh, pamangkin. Meron din. Pero nandun lahat sila sa probinsya. Ako lang na Malalayo. nandito sa Manila. Oo. Ayan, pero alam mo gusto ko yung parte na sinabi mo na ibig sabihin ba nito nung nagpakasal ka? Nung nagpakasal ka, kahit pa ang paniniwala mo nung una may makipagsiping lang sa akin, mabuntis ako. Okay na 'yun. Ganun na lang. Kumbaga, pangit man pakinggan, parang kukuha ka lang ng sperm donor. Oo, parang ganun. O paano ka nauwi diyan sa sitwasyon na nagpakasal ka pa at ini-enjoy mo eh, na at napamahal ka pa? Sige nga, kwentuhan mo nga kami. kasi ayaw kasi ng lalaki na ganun yung gusto ko. Ayaw niya ng ganun kasi anak din niya yung Mhm. iluluwal ko. Yung parang gusto niya na madatnan din na may papa yung bata. Okay. Oo. Kasi pangit naman daw yun. Itong lalaki, Mitch, linawin ko lang alam niya rin yung gusto mo lang sana nung una.
Alam niya? Oo, linaro ko yan sa kanya bago Ah. may nangyari, bago may ganon-ganon. Oo, okey. O tuloy ang kwento. So, ayaw din niya na, kumbaga nung una, sige, kumbaga parang donor nga lang siya ano? Nga lang, ano yun, nag-grow yung, pagtitinginan niyo na rin. Oo, kasi mabait naman siya. Mabait, wala siyang bisyo. Mabait siya. Pero yun nga lang, may una siyang asawa at anak. Pero sabi nga, eto ano, doon nga sa paniniwala na kinabibilangan o doon Muslim faith, okay? Ibig sabihin puwede naman na magkaroon ng, Opo. pangalawang asawa. Opo. Okay, medyo komplikado, yung, pinasok mo pa ano, ayan. Pero naayos niya rin 'yun sa pakikipag-usap sa unang asawa. Hindi ka naman tinatago, Opo. Mitch. So, okay lang naman. Ano lang naman. Hindi naman, nung una, nagalit nung una syempre yung babae. Mm. Pero natanggap din niya. Okay. May anak siya Kasi yung do'n, babae o rin na, sa'yo rin. yung babae rin naman kasi nasa probinsya. Tapos yung lalaki, nandito din sa Manila. Kaya parang wala din siya kasama. Ayan. So, sa makatwid, nagkaroon na rin kayo ng understanding nung unang asawa. Dahil Mm. puwede naman 'yan doon sa kanilang paniniwala, ano? Oo, at saka pinapauwi ko naman din yun siya sa probinsya pag may pera-pera kami kaunti, yung Mm. nakaipon yun. Oo. Pinapauwi ko rin siya para makasama yung pamilya niya. Okay. O sige. O, tungkol naman doon sa pagpo-provide, nitong si, partner mo ngayon. Ayan, ng asawa na pala. Oo, ng asawa mo Mm. ngayon, naibibigay ba ang pangangailangan din nung bata? Napanindigan niya yung plano niya na, "Ay hindi puwedeng hindi ko kaya na donor lang ako kasi mahal din kita, eh. Anak din natin 'yan, eh." Oo, Hmm, oo, nagtutulungan naman kami. mm. Okay. Ikaw ba kumusta? Siyempre araw-araw may mga nakikita kang, mga magagandang babae pa rin, mga gwapong lalaki, o sino na mas nakakakuha ng interes mo ngayon? Yung asawa ko lang kasi Gi ayaw ko rin na ano mm, na hmm, mag-ano na ng iba kung sino oo, ba yan, babae pa ba yan or lalaki, wala na akong interes. oo. Pero Kasi may anak na ako eh. siyempre may mga reflection ka ano nung, Ah, talaga nag-transform ka na, "Sandali, babalik na ako doon sa kung papaano talaga akong, ipinanganak." Meron bang pagsisisi? Meron bang parang kulang o from time to time bumabalik ba sa'yo na, "Ano kaya kung tinuloy ko na lang yung pagiging tomboy ko?" Lalo kapagka nagkakaroon din kayo siyempre ng misunderstanding ni mister, o kaya nahihirapan ka sa sitwasyon ng, pagpapamilya, yung mga ganyan, Mitch. ay pag nag-aaway lang kami, parang gusto ko nang umalis pero hindi ko naman tinutuluyan kasi ayaw ko ng broken family. Mhm. Ayun. O sige, kuwentuhan mo pa kami. Ano pang, ano diyan, o ano pa yung mga, na-realize mo, mga realization? Na-realize ko na mas importante yung anak ko, kung anong kaliligayan ng anak ko. Yun yung Mm. masaya siya sa papa niya eh. Papasgo yung anak ko. Oo. Ilang taon na Love yung niya bata? yung papa niya. 4. Yung panganay, yung Oh, bunso, magwa-1. aba, dalawa na. Oh, dalawa. Oo, lumalaki na ang, pamilya ni Mitch. Sino ba naman mag-aakala? Yung mga nakakakilala sa'yo, Mitch, sigurado ako papaano mo rin hinandle 'yan. Nung hanggang 25 years old ka, ikaw ba yung tipo ng, sabi mo nga, tomboy na jojowa-jowa talaga ng, babae, kapwa niya babae? Gano'n ka ba dati? Oo. Oo, naka-live-in ko mismo. Mm. Tapos ikaw rin ba yung ano, yung, nagdadamit na parang lalaki na rin, ganyan? Oo, ganun. Ganun na ganun. Oo, papaano pala kayo nagkagustuhan nitong si mister? Kung gano'n na parehas na kayong, at papaano nag-umpisa yung ano 'no, yung pag-uusap na parang gusto kong bumuo ng pamilya, pero nung una nga sabi mo gusto ko lang magkaroon ng anak na manggagaling sa akin. Papaano 'yun kung sabi mo nga, tomboy na tomboy yung itsura mo noon, butch ano ang tawag sa mga gano'ng tomboy 'no? Butch? Ah, Hmm. opo.
O, paano? Ano lang naman, okay lang naman. Tinanong ko rin yan sa kanya, hindi ka ba nailang? Hindi ka ba sabihin? Hindi naman, kahit ganyan ka, babae ka pa rin, kahit anong mangyari. Mm. Kaya sabi ko, natawa na lang ako sa kanya na okay lang din sa kanya. Tapos binago ko lang kasi yung mga may kapitbahay kami. Ah. Nagtataka bakit parang parehas kami lalaki, nagsama kami ganun. Kaya Nung una, ano? Oo. Oo. O, sige, tuloy mo. Ganun lang po. Basta nagkailangan lang. Pero nasanay din. Yung tawag ko, natanggap din namin na yun, yung ganong sitwasyon. Tapos binago ko na lang. Mm. Nung una, talagang parang medyo awkward kahit sa parte Oo. mo. Siyempre, Oo, kaya, ang investment mo sa mga damit mo, yung parang bihis panlalaki. Katulad nung tinanong ko, tama? oo. Oh. Opo. So, unti-unti, binago mo rin. Nagde-dress ka na ba Oo. ngayon? Ha? Ano kuya po? Nagde-dress ka na rin? Ano yun? Oh yes. Dress. Nag-dress. Hindi ko Nagde-dress. Oo, yung dress ng babae. Oh. Yes, naggano naman yung mga damit na hindi ka na pwede mag-short, hindi na pwede Oo. ganun. Mitch, anong pakiramdam nung una? Siyempre, sanay ka nga nung damit na panlalaki, sinusuot mo noon eh. Anong pakiramdam nung una? Pati Okay lakad lang mo, naman, nag-iba ba? ganun pa rin yung lakad ko, medyo mahalata mo, pero yung kilos, pero yung pananamit, medyo bago na. Okay. Alam mo, nakaka-inspire, no? Itong kwento mo sa amin na meron talagang merong isang tao, merong isang ideya. Okay? Lalo na manggagaling yan mismo sa'yo na makapagpapabago sa sarili mo. Okay, nothing against doon sa ating mga kapatid na miyembro ng LGBTQIA+ community. So, ibig sabihin pala, Mitch, kahit na mula nung pagkabata ka, inakala mong ang gusto mo talaga ay babae, dumating lang talaga yung punto na gusto kong magkaanak ng sariling akin at alam ko na hindi mangyayari ito kung kapwa ko rin babae ang magiging karelasyon ko at hindi rin tama. Ba't pala hindi mo itinuloy yung plano na ang pangit lang pakinggan, ano? Parang aso na lang, no? Na magpabuntis na lang. Yan, yung mga ganon. Opo. Hindi mo na rin talaga siya naging option. Oo, kasi ayaw naman ng lalaki, ayaw din ng asawa ko, pangit daw. Oo. Oo. May mga ganyan tayo mga no? Oo, paniniwala. Kaya kung gusto mo ang anong tawag diyan, kung gusto mo ang binhi ko, tanggapin mo na rin ako. Ganon ang sinabi Parang niya, no? ganun. Tapos, Mm. sumama ka sa akin, ganun. Oo. Okay. At ngayon, gaano na nga kayo katagal na nagsasama? 5 years na yata, 5 years. Naku hindi pa na Ba't parang di kabisado, Mitch ha? Hindi, tama nga, 2025 na tayo ngayon, 2020 kami nagsama. Oo, 2020. 5 years na nga. Anong buwan? August yata kami nagsama nung pandemic kasi yun, kaya naisip ko, magkaanak na ako, baka mamatay na lahat. So, sandali lang. So, ibig sabihin, kung di pa nag-pandemic nun, iba pa rin ang nasa isip mo nun. Hindi naman din. Medyo hindi na naman. talaga ako. Nag-isip na ako dati noon pa. Mas nakapagmuni-muni ka. Kasi hindi tayo basta makalabas nun no? Oo, noong mga panahon na yan, 2020. Alam mo, meron reaksyon, merong komento. Itong isa nating kapatid, tumawag sa atin mula sa Pasay. Ayan, 29 years old, si Giovanni. Ano ba ang masasabi niya dito sa nakakagulat? Akala ko magiging komplikado yung kwento nitong si Mitch. Pero hindi, inayos niya. Oo, yung buhay niya. Okay. Ayan, Giovanni, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Ano ba ang reaksyon mo dito sa ikinikwento sa atin ni Mitch? Sa akin kuya po kung saan siya masaya, isundin niya lang talaga kung ano yung nararamdaman niya. Kasi ang importante lang naman doon is yung sarili niya. Ganun po.
Yan, yung kasiyahan mo na wala ka nasasagasaan na ibang tao. Yes, yes po, yun po. Oo, ganun kahalaga yan. At syempre, nako ha, parang ganun din kasi yung iba, di ba? Yung iba na akala natin ay straight na babae, straight na lalaki, sa kalagitnaan ng kanilang relasyon, yung iba nga ay napakasal na, may asawa na, tsaka nila marirealize, teka, ang gusto ko pala yung kapwa ko mahal ko, yung ano no, yung drama. Oo nga lang, dito Yes, kaya Mitch, yung realization niya pabaliktad. Akala niya all the while, yung kapwa niya, yung gusto niya makasama, pero hindi pala. Meron talaga tayong katapat dito sa mundo na makapagpapabago sa atin. 'Di ba? Maraming yes, yun po. Yung mahalaga masaya ka. Oo. Maraming salamat sa iyo, Giovanni ng Pasay. Mitch, Yes, Kuya Boy. oo. Siyempre ngayon ikaw ay marami pa rin namang friends ano na katulad mo na miyembro ng LGBTQIA+ noon. Okay? Mm. Oo, noon na nakakasalamuha mo pa rin sa ngayon. Katulad ng sitwasyon mo na may mga kaibigan ka na katulad mo noon na tomboy. Meron pa? Meron pa po. Oo. Hindi ka, Mga classmate ko pa dati. oo. Ayan, sila ba nang dahil sa'yo ay na-inspire din na i-transform o baguhin ang kanilang mga sarili? Or, well, not necessarily, baka yung iba, iniiwasan ka, yung ganyan. Kumusta yung experience mo dyan sa, puntong yan? Nagulat lang sila. Yung medyo na hindi talaga nila akalain. Mm-mm. Pero okay naman sa kanila na sabi nila, congrats kasi meron ka ng ganyan, meron ka ng anak, ganyan. Mhm. Yeah, Pero yung iba naman, Mm. hindi ko masyadong nakaka-chat kasi hindi naman ako mahilig makipag-chat masyado sa kahit kaklase ko pa eh. Oo. Ayan. Focus na talaga sa pamilya mo rin. Focus talaga ako sa Oo. family. Alam mo, Mitch, hindi ikaw ang una na nakilala ko na ganito. Ang mga naging desisyon din sa buhay, ano. Oo, meron yung dati, ang hanap niya, meron akong kaibigan noon na ang hanap niya ay kapwa lalaki noon. Yun ang mga gustong-gusto. Pero ngayon, pamilyadong tao na rin. At masaya rin siya sa kanyang naging desisyon. Okay, Mitch, hihingan ka namin ano, ng mensahe para sa mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community na kung sakasakali sila rin ay gusto. Ano ba yung kailangang ihanda? Ha? Kung gusto mong bumalik doon sa kung lalaki ka, magpapakalalaki na at kung tomboy nga, magpapakababae na, 'di ba? Nung una, syempre, sabi ko nga, 'di ba, may mga nakakakilala sa iyo noon, not necessarily na tinatalikuran mo na yung mga kaibigan mo, yung mga paninindigan noon. It's just that ano yung kailangan mo ring preparasyon as an individual kasi syempre hindi lahat ay tatanggapin ka na for the longest time nasa LGBTQ ka tapos biglang ganyan. Oh. 'Di ba? Kaya Mitch, ano ang maipapayo mo naman sa mga kapatid natin? Na sana yung mga katulad ko magbago sila. Pero nasa kasarili naman nila yan eh. Kung gusto nila magbago, pero kung hindi mo talaga mapipilit mga yan. Pero sa naranasan ko kasi, talagang ginusto ko, kaya nagbago ako. Pero kung kahit gugustuhin mo mang baguhin yung isang tao kung ayaw niya, lahat talagang magagawa. Yan. So, Pero kung saan sila masaya, go lang. kung saan masaya, go lang. At dapat, anuman ang desisyon mo para sa sarili mo, sa iyong sexual preference, may respeto ka rin doon sa magiging opinyon ng iba o sa pagtanggap ng iba. Pagtanggap o Oo. hindi pagtanggap. 'Di ba? Oo, Wala yan. ho maganda yan no na usapin din lalong-lalo na nga kung miyembro ka ng LGBTQIA+ community, meron pa rin yung mga konserbatibo na mga grupo, kumbaga yan nagbabanggaan for as long as meron pa rin namang respeto, oo, na pumapagitna sa kanilang mga diskusyon, wala namang imposible na mapagkasunduan. Hindi ba?
Opo, Kuya Boy. Mm. Mitch, hingan kita ng mensahe para doon sa asawa mo at sa mga anak mo. O sige, bigyan mo sila ng mensahe na nagpabago nga sa buhay mo. Mas masaya ka ba ngayon, Mitch? Opo, kasi okay naman yung buhay ko. Masaya kami. Happy family. Yan. Kahit mahirap. Mm. O sige, bigyan mo na ng mensahe ang buong pamilya mo. Na sana hindi kami magkawatak-watak. Sana happy lang kami. Sana maging good health lahat kami. Maging malakas. Mahal na mahal ko sila. Hmm. Mitch, merong nag-PM sa akin. Kasi narinig daw kanina, o yung lakad mo raw ba dati, yung parang panlalaki rin, ganyan. Ngayon daw ba ang lakad mo parang rumarampa na, ramp model, ganyan? Hindi naman. Hindi ko binago yung Hindi dawi naman. ako kumilos. Oo. Ganun pa rin. Oo, kasi nasanay na ako dun. Hindi na ako yung asimboy na ba. Hindi ganun. Oo. Okay. Kung papaano siya nakilala at tinanggap ng asawa niya, yun na rin yun. Di ba? Yun ang mahalaga dun eh. Opo. Maraming salamat sa iyo, Mitch.